First of all, pare, Ah, introduce yourself. okay. Yeah. Yeah, ako si Dennis Montera. Isa akong visual artist sa art scene. Mas nakilala po yung mga trabaho ko bilang Sio or Sio Montera. Parang artist name ko na rin yan. Pero yung tunay kong pangalan is Dennis Montera. Parang alter ego na rin ang Sio kasi yung Dennis ko ay isang educator din bilang guro ng fine arts sa University of the Philippines, Cebu Campus. Tapos ako rin ay bahagi ng NCCA, Committee on Visual Arts, bilang pinuno for 2023 hanggang 2025. Um, Ako ay isang pintor, first and foremost. Yun talaga ang calling ko. Lahat ng mga ginagawa ko um, na related sa art ay nag-uugat din sa pagiging pintor. So, pagiging educator, pagiging cultural worker, at including researcher. So, meron din akong mga papers na i-publish sa academic field based na rin sa training ko. So, yung undergrad ko is in painting na galing UP Cebu. And then, natapos ko yung Master in Fine Arts dito sa Diliman. And I also finished my PhD in Creative Industries in one of the universities in Taiwan. So, in a nutshell, yun. Yun ako, but talagang ang pinaka-pulot dulo is ang pagiging pintor. Okay. Anong age mo nung makita mong meron ka palang ganon? Meron ka palang talent na pagdodrawing? Medyo maaga. Actually, as early as first grade, second grade, talagang nakita ko na magiging artist ako. At sure na ito talaga yung destiny na gusto kong tahakin. So, nakita din ito ng mother ko. Yung late mother ko, isang doktor, OB-GYN siya. Nakita niya ito at um, nalaman niya na yung mga kaibigan niyang doktor, may mga anak din na mahilig sa art. So, kumuha ng isang tutor. So, every Saturday weekend, pumupunta yung isang tutor na local artist sa amin in Cebu na magtuturo ng mga basic drawing. So, sinama niya ako, nakipag-areglo siya doon sa tutor na puntahan din ako dahil doon sa nakita niyang potensyal. So, yun ang una kong parang informal art training. Ang pangalan niya ay Mariano Marvidal. Siya yung nagturo sa akin talaga ng basics in drawing and painting. Anchored siya ng realism. So, yun na nga. Nag-high school, tapos nung nag-college, talagang sigurado na ako. Isang direction lang, wala nang iba na magpa-fine arts. Nagkaroon ba ng influence sa'yo yung mga comics nung araw? Yung mga, di ba? Karamihan mga kagaya ko rin, na-influensyahan ako ng mga magagaling na mga illustrators. Correct. Yes. Siyempre naman, sa panahon natin, mga sa 80s and ano, wala pa namang internet. So, ang isang popular media na um, available sa mga artists itong comics. Siyempre naman, nung bata pa tayo ay, try natin gumawa ng sariling comics natin. No? Kung hindi man, kumukopya ng mga Iron Man, depende. Para lang ma-express yung kagustuhan mo na mag-drawing tapos mag-color-color, ganyan. So, talagang dumaan din ako sa comics. Tapos, eventually, nag-graduate din from comics into more access to art books. At doon na yung mga traditional methods of drawing and painting. So, yeah, illustrations and all were pretty much ano talaga parang core ng development especially sa mga artists na kaedad natin. During your younger days, mga elementary or high school, nagkaroon ka ba ng mga, alam mo, usong
ano yung contest ng araw? Nakapag-join ka ba sa ganyan? Um, Isa din 'yan sa mga talagang, mga activities kung paano ka ma-expose to the arts and, usually school competition Mm. and, eto ay mga established na mga avenues for students to take part in creative, activities such as, mga science week and then, tapos, for intercity at saka regional and also national itong mga, um, drug abuse week and all of that. Meron pa ring isa pa na napanalunan ko, every December siya yata, human rights na mga gano'n. So, talagang ang mga competition ay, ah, andiyan para sa mga aspiring artists na mag-join. Tapos makikita mo rin paano mo ma-gauge yung capacity mo. Swerte kung mananalo ka, but more importantly sa experience ko, yung pag-join lang na, nakikita mo na, "Uy, ang dami palang mga talented." So, nasusukat mo yung talento mo at saka yung pakikitungo na rin sa ibang artist na hindi mo pa kilala kasi, ano ano pa naman, high school or college, hindi pa siya katulad ngayon na alam mo na kung sino yung mga nasa art scene. So, malaking bagay yung mga competitions and, when I became a professional, early on in my career, nag-join din ako ng mga major competitions. Like GSIS. GSIS. Yeah. First time na magkaroon ng ano, ng NCCA chairman ng visual arts from other areas aside from Manila. Other areas, yes. Yeah. First time ikaw pa lang. Paano nangyari 'yon? I'm not sure kung, ako pa lang kasi maraming committees ang NCCA. On visual arts. On visual arts, sa alam ko, oo nga, parang, Ikaw pa lang. wala pa yatang Yung- from the Visayas or even from Mindanao. Yeah, na based dun sa area na 'yon. Based na sa area na yun. Although dito sa Manila, yung head office ng NCCA, hindi naman nagiging problema ang isang head ng committee na galing sa, region. Kasi madali lang naman ang pagpunta rito ngayon compared to before. But, paano nangyari? Maaga kasi akong nagsimula sa cultural work. Estudyante pa lang ako, nag-volunteer na ako ng, pagtulong sa pag-organize ng mga events, katulad ng Viva XCon. Ito ay, talagang inangat din namin bilang isang artist group nung kami na ay, nag-bid to host the Viva XCon in 2008 and in 2010. So, I was part of the organization that, organized this. And after that, nag-apply na ako sa NCCA, as Central Visayas representative. So, pang fourth term ko na ito actually. Okay. Pang fourth term ko na ito ay magiging last ko na rin actually, para makapag-concentrate din sa ibang mga tungkulin ko. But, siguro nakita ng committee kung paano ko, ginawa yung tungkulin bilang isang cultural worker na, nagpaplano ng mga iba-ibang klaseng grants na pwedeng ipamahagi sa mga, visual arts communities at saka artists na gumawa ng proyekto tungkol sa visual arts. So, nung panahon ni Sir Nemi, na head siya, ako yung vice head. Tapos yung panahon din ni Miss Dindin Araneta, during the pandemic, ako din yung vice head. So, nung nagkataon na meron pa akong isang term, na-elect po ako ng National Committee bilang head ngayon. So, sa akin naman, serbisyo lang, hindi naman ito, kami sa NCCA, purely voluntary, at kung tatanungin mo sa isang artist, talagang puso lang na gusto mong tumulong. Hindi rin kami naghahangad na maging sikat dahil sa paggawa ng ganito, dahil nakakapagod din talaga ng travel, tapos nakikipag-ayos ka dun sa mga
artists in the different regions. Iba-iba kasing mga issues din eh. So, ina-absorb mo yan, tapos inaaral mo paano ka makatulong through the NCCA. So, ganun din mga ginagawa namin. So, yung pagiging head ay parang secondary na lang siguro. Kung baga nangyari siya dahil nakita at nakuha ng tiwala ng mga membro ng committee na seryoso ako dito at isang gawain to na hindi pera-perahan. So, talagang tulong lang by formulating grants and looking at the ground, especially sa artist community, kung anong mga kailangan. Every year, ang Committee on Visual Arts ay gumagawa ng mga priority programs na pwedeng pondohan ng committee sa pamamaraan ng isang competitive grant. So, isa lang po kami sa 19 national committees na naglalabas ng competitive grants. So, meron kaming mga art development programs na pwedeng gawan ng proyekto sa iba-ibang art groups, art associations, and or in partnership with their LGUs na paano iangat yung mga ang visual arts practice sa Hereon, if not also in the NCR. Meron din kaming mga programa na halimbawa may mga asosasyon or communities na kailangan magawa ng isang art competition. Maganda yan eh. Pwede rin namin pondohan yan. So, meron din kaming mga research grants na kung may mga researcher gustong magsaliksik tungkol sa visual art scene, pwede rin yan. At saka publications. So, kung merong mga magagandang proyekto na gustong i-publish, may pondo din dyan sa printing. So, may mga pamaraan naman po na maaring makatulong. Pero ang dapat alalahanin ng mga kababayan nating artist na yung pondo kasi ng NCCA maliit lang. Tapos divided pa yan to the 90 national committees. So kung maganda yung proyekto, mapapansin yan dahil i-evaluate yan. Usually, kunwari sa isang art competition na national, usually kung sakasakali, ano yung magiging natin dyan, pricing natin dyan, yung grand prize, second prize, yes, oo. Kasi pag nag-submit kayo ng isang project proposal, may line item budget yan. Halimbawa, sa isang art competition, may nakalaang pondo na ito yung amount na pwedeng gawan ng proposal. So, sa line item budget, depende na po yun sa asosasyon or organization na mag-propose dahil, halimbawa, kailangan din ng association na magbigay dun sa mga honoraria ng mga jurors. So sa judges, kasama din yun yung pondo na makukuha from the NCCA to pay for the jurors at saka yung prizes. Yung organization na rin ang maglalaan kung magkano yung first prize, second prize, third prize, as long as hindi siya lalampas dun sa naka-allocate na budget for competitions. Tapos may slot siya. Usually, pag ganon, competition may 3 for Luzon, 3 for Visayas, 3 for Mindanao. Halimbawa, kung sa Mindanao ay isa lang ang nag-submit ng proposal for competition, yung remaining 2 slots, kung merong maraming nag-submit sa Luzon or NCR, depende na rin sa value ng proposal na maganda, tapos mas maraming na nakikinabang. So, gano'n. This year yata, my memory serves me right, yung Watercolor Society nakatanggap for their festival or parang anniversary nila through a competition grant during their parang event. So, this year yan. So, another thing na importante malaman ng mga kababayang artist natin na pag nag-submit ng proposal, halimbawa this year, yung implementation niya is next year. May one-time deadline kasi ang NCCA. Ito ay August 31 of every year. And then the call for project proposals based on priority projects sa different committees ay lalabas yan sa website.
ng NCCA. So doon makikita kung may project ang isang community tungkol sa sayaw or sa musika or sa arkitektura, makikita yan. At sa sining visual naman, andun din kami. So makikita kung ano yung mga priority. Yung priority projects ang popondohan. Kasi pag wala siya sa priority projects, ko-consider pa rin siya, but may priority yung nag-submit dun sa mga nakasulat dun sa guidelines na kung ano yung mga yun. So, parang ganun ang patakaran. Kasi ano yan gobyerno para Gobyerno may eh. sistema. Oo. Oo. Ang AAP ba nagkakaroon ng ano yan, affiliation sa inyo or Yes, nakakatulong ba kayo? Paano ano yan? yes, oo. Maraming beses na ang AAP nag-submit ng proposal sa mga panahon na may mga project. Okay, wala namang issue ang AAP with the NCCA kasi ang NCCA grant giving body lang. Tapos kami mga volunteer lang representing different regions. So hindi kami asosasyon. Ano lang kami talaga. Kami lang ang committee na nag-evaluate ng mga proposal, and not only proposal including travel grants. Kung may invitasyon ka sa labas ng bansa, sasubmit ka lang for a travel grant na covered ng NCCA yung pamasahe round trip. So may mga ganon. Tapos magsasubmit lang ng report. So merong mga iba-ibang serbisyo. Tapos kami as a committee ang mag-evaluate. Eto prestigious to na event, eto karapat-dapat itong artist na magkapunta dun. So yes, ang AAP, there is on record na may mga activities na pinondohan ng NCCA ang AAP. Ang karamihan lang bakit nahihinto yung mga proposal galing sa isang organisasyon, karamihan ang dahilan ay tungkol sa mga accreditation papers. Ito yung mga renewal ng SEC, yun the usual na mga kasi pag expired hindi matatanggap sa gobyerno. So kailangan ba pag hingi ng tulong ang isang association kailangan registered talaga siya? Siyempre kasi when it comes to money coming from the government, kailangan din may accreditation na SEC. legitimate. If not SEC papers, karamihan ng mga association na walang renewed papers or wala man lang itong mga SEC, nakikipag-partner sila ng mga LGU or government agency na maaring maging conduit ang tawag na dun ifa-funnel ang pera. Aside from LGU, some of our grantees are also partnering with government schools and even local state universities in the region kasi government din sila. So, pwedeng gawin yun as part of the methods na isang organization ay makatanggap based on an accredited local government unit, if not accredited local association. Sa ngayon, sa state na natin ng art natin sa Philippines, ano sa tingin mo? Maganda ba? O ano lang? Medyo subjective yan yung tanong kasi hindi ako nasa posisyon na mag-generalize kung maganda or ano. Depende kasi iba-ibang criteria eh. Pag sinabi mong markets, ibang criteria yan. Pag sinabi mong art education, iba rin yan. Pag sinabi mong individual practice, yun talaga ang masasabi kong talagang medyo ganado ulit ang mga artists natin na gumawa. But generally speaking, in terms of overall assessment, hindi siya madaling sabihin na okay or hindi. Dahil kailangan siya talaga ng research. Ako bilang educator, it has to have solid background or proof na ito yung sitwasyon. Allow me na lang to say that one of the things that can be done to address the answer to that question is through the efforts by the committee, may mangyayari kasing Philippine Visual Arts Summit this year na iba-ibang sektor katulad ng sinabi ko, edukasyon,
individual practice, art markets, pati na rin ang tourism, pati na rin ang creative industries. Kasama yan, magtitipon-tipon yan ang mga leader ng iba-ibang organization na gustong sumali sa Visual Arts Summit na mangyayari in September or October. This year. This year in Iloilo. Tapos doon magrepresenta ang mga invited experts na magsasalita tungkol sa kabuuan ng sining visual sa iba-ibang level. So ang resulta po nito sa summit na yan, siya yung magiging backgrounder kung ano talaga ang sitwasyon na nangyayari. So, maganda yung tanong mo, pero kailangan siya talaga ng mag-gather ng lahat ng mga stakeholders. Okay? Kasama na rin yan yung media, kasama na rin yan yung mga galleries, kasama na rin yan yung mga private institutions na nagpapa-contest nationally. Kasi iba-iba ang perspective. But para sa buo, kailangan gawin yan para may dokumentong ipapakita, halimbawa sa NCCA or kaya sa ibang ahensya ng gobyerno, paano makatulong sila sa sektor ng sining visual. Maganda, maganda. Yeah. So, ano naman ang may papayo mo sa mga bagong artist ngayon? Yung mga bagong usbong. Ako ay isang art teacher for 25 years now. Although more on college or fine arts, ako rin ay sanay sa itong mga outreach, paggawa ng mga art workshop sa mga elementary at high school. Kasi medyo doon tayo nahahappy yung talagang nakikibahagi ka doon sa mga natutunan mo, sa mga medyo baguhan. Yung suggestion ko lang naman or payo sa mga young artists na gustong tumahak doon sa isang karera ng pagiging isang alagad ng sining visual, magsimula sila sa sarili nilang gawa kung paano ito magiging maayos in terms of forma nito, kung ano yung forma niya, 2D ba or 3D, tapos ano yung mensahe niya. Kasi pag nagsimula doon, ibig sabihin talagang iniisip at may puso ang gawa. Pag iba kasi ang intention mo, bakit ka gumagawa ng art, makikita namin bilang mga educator na wala ka dyan sa art mo. So kung wala ka dyan sa art mo, ibig sabihin, yung puso mo rin wala kang gustong sabihin tungkol sa buhay ng isang Pilipinong artist, or siguro nagkulang ka sa practice or pananaliksik. Paano pa mas lalong gumanda yung trabaho mo na magiging unique sa iyo. So, ganun ang sinasabi ko sa mga estudyante, na magsimula ka muna sa sarili mo. Tanong mo, sino ba ako? Bakit ako gumagawa ng art? So, pag alam mo yun, tapos nako-connect mo yan sa iyong komunidad at saka sa daigdig, then may katuturan yung mga ginagawa mong obra. Okay? At saka wag makinig sa mga sasabihin sa iba, kasi number one, ikaw dapat yung nakakaalam kung maganda ba o hindi yung art mo. So kung ikaw ay nakikita mo yung nai-inspire ka sa art mo, or parang nai-inlove ka sa art mo, isang validation na yan, at hindi yung mga validation na coming from other sources like winning a competition or kahit na siguro mga like sa Facebook. These are forms of external validations. Pero kung wala yung validation na galing sa sarili mo, parang may problema. So galing dapat talaga sa iyo. You have to fall in love with your art first.